Sir, ano po ba yung trabaho ninyo? Working student pa po. Part-time ko pong itong pagnenegosyo ko po na to. Ano po yung mga binibenta ninyo, sir? Usually po, cellphone po eh. And then, ano po pangalan ng inireklamo ninyo? Si Jeneline Godoy po. Nung nagbili po ba siya sa inyo ng cellphone, na-meet nyo po ba siya in person o kung purely online yung transaction ninyo? Bali ang ginagawa ko po, nag-home visitation po ako para assurance ko na rin po. Yun po, ako po mismo yung nag-deliver sa kanya po ng cellphone, sa bahay niya po mismo po. And ano, sir, yung agreement ninyo? Yun po, gumagawa po ako ng agreement kung saan nakasaad po doon yung namin, total ng babayaran niya, tapos hulugan niya po ng ganitong araw and then yung due date po. Pumirma naman siya. Opo, sir. Sa 17 units, total is 95,000. Apo. Pero yung nabigay lang sa'yo is 19,000. Opo. Bali yung 19,000 na yun, bawat unit po, mga down payment lang po yun. Puro lang down payment. Opo. So, kailan to, sir, nangyari yung transaction? Actually po, ang unang kuha niya po sa akin nung July 23 po. Una, ang ginagawa niya, isa lang po muna. Tapos, pag nakakuha niya na po yung loob, magbabayad na maayos. Then doon na po siya kukuha ng marami po. Ang ano po yung phone na binibenta mo, sir? Iba-iba po eh. May Infinix, Tecno, Itel, Samsung. Hello po, Ma'am Ricaco. Kayo din po ba, ma'am, ay nabiktima ni Ma'am Jeneline Godoy? Yes po, sir. Ako po yung nag-post, kaya po, madami po. Kaya po nakalap ko sila, lahat ng biktima, kasi po nag-post na po ako. Okay, so kayo, ma'am, isa ding online seller. Yes po, actually po, kasi simula lang po namin ng bigas. Then, sila po yung una naming naging customer. So, bigas naman, ma'am, niloko sa inyo. So, bumili siya Opo, kunwari ng bigas bigas. Ilang worth ba, ma'am, ng bigas yung nabili niya? Nung una po, sir, nasa 5 pieces lang po si Jonathan. Then, nagpakilala si Jenny Lynn na magpinsan sila, kaya nagtiwala din kami, pinakuha din namin. Then, kinabukasan po, nagkapagbayad naman sila. Via installment po yun. Okay. Pero kinabukasan, nagbayad sila. Parang, kinuha po muna yung loob namin. So, kami, nagtiwala po kami sa kanila. Kasi doon mismo namin dinideliver sa bahay po nila. Which Okay. is, hindi naman po pala sila nakatira doon. Tapos po, lately na lang po namin nalaman na hindi sila nakatira nung nagtanong-tanong na po kami sa kapitbahay dahil palya na po sila sa pagbabayad. Tapos po, ang last kuha po ni Jonathan is 40 sacks. Kay Jenilyn po, 20 sacks naman po. Then, actually, dapat po 2 weeks to pay lang siya. Kaso, na-extend po ng na-extend hanggang 1.5 months or 2. Now, puro sila excuses. Ganon po yung nangyari, sir. Okay. Tapos yung po, nagpabarangay na po ako. Nung Okay. nagpabarangay po ako, pang-apat pa lang kami. Then, nung una po naming hearing, 11 na po yung nagre-reklamo, lahat sa bigas. Sa payment terms ninyo, ma'am, may kasunduan kayo doon nga dapat bayaran niya within 2 weeks, like may mga resibo kayo nun. Sa conversation lang po lahat, sir. Kasi po, ganito po yun. Nung una po, hindi kami nakapag-issue ng kasunduan. Then, nung nakapagbigay na po kami ng bigas at parang nakakita na kami ng red flags, doon na po kami mag-i-issue sana ng kasunduan. Pero, lagi po silang wala sa kanila. Hindi na po namin sila matagpuan. Ma'am Okay. Jeneline, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Okay. Andito si Sir Larry Ay, Chavez. attorney! Andito si Apo, Ma'am apo. Ricaco. Una ma'am, nagtiwala ako sa iyo eh. Alam niyo naman po yung issue ko na na-scam na rin po ako at pinagkatiwala ko po sa iyo yung mga bagay. Tapos kinausap ko na rin po kayo personal about dyan. Kaya nga may home visitation din ako para makausap ko po yung personal. Na ano po ako sir kasi minsan kasama ko po yung mama ko. Kami dalawa para alam niyo na po. Siya kasi yung ko eh, kalakasan ng loob ko eh. Parang pampaano ko, papaswerte ko po. Tapos para alam na rin ng tao na may nakaano sa likod ko. Ako rin po kasi bumubuhay sa pamilya ko po. Dalawa po kami ng kuya ko. Okay. Tulong-tulong lang po kami. Yun nga po, nangyari po yung ganitong bagay na sabi ko sobrang hirap po ng ganito. Kaya nga sabi ko sa kanya sabi ko, once pinasok niyo po yung panindigan niyo po. Tanong ko lang din po kung kailan niyo po ibabalik yung yung pera po or Di ba, ganito yun kasi, di ba, nakikipag-usap naman ako sa'yo. Never kitang binilak. Hindi naman kami umaalis dun sa bahay namin. Pero ano yung ginagawa mo? Kada mag-chat kami, may mura, na mo, scammer ka.
Di ba? Nagpabarangay ka na eh. Ibig sabihin, alam mo naman na pagkatapos ng barangay, hindi ako nakatupad, may CFA, pwede mo akong i-file sa korte. Nagtataka lang ako, kada chat mo sa akin is may mura, mo, scammer ka, ang kapal ng mukha mo. Yung may mga ganong words Pwede pa ka. sumagot. Sige ba? Kasi hindi naman kami ng black or hindi kami lumipat ng bahay, nandito pa naman kami. Never ko naman tinanggihan. Yung transaction Pwede ninyo sa August pa. Ngayon, ma'am, mga ilang buwan na naglipas, ma'am, pero hindi niyo pa rin Attorney, na... 2 months pa lang po, yung last na Yes, ma'am, payment ko. matagal-tagal na po yung 2 months, ma'am, kasi sa normal course of business, ma'am, nagpapautang nga 15-30 lang, N7, Opo. N15, N30. So, pag Opo, more than saka 30, attorney. ma'am, masyadong matagal na yan. Oo, inamin ko namura po kita nung lasing po ako noon. Dahil sama ng loob ko sa'yo, biruin mo yung kakapanganak pa lang ng ng misis ko nung October 6. Walang-wala ako dahil sa'yo lahat, ma'am, napunta yung yung puhunan ko eh. Inamin ko sa'yo na, ma'am, na sabi ko, ingatan nyo yung ibibigay Andito ko naman sa'yo. yung lahat ng combo, Tapos hindi anong naman din ako nangyari? nagbubura. Tapos sinabi mo pa, post, di sana na-post ko na po kayo, pero kahit isa, di ko kayo pinost. Tapos, Nagtataka lang ako, dun sa anak ko, 1,200 na lang yung balanse niya. Pero araw-araw mo siyang chinachat na ipopost kita. Ma'am ganun. Jenny. anong araw-araw, nasa ebidensya mo, pakita mo, ma'am. Kung ayaw nyo magulo yung buhay nyo, di bayaran lahat ng utang. Kahit ka nakalagay nga dun sa mga proverbs, di ba? You cannot sleep until your debts are all due. Ganun talaga yan eh. Mahirap talaga pag may mga inutangan kang tao kasi on their part sa mga nagpa-loan, syempre, yung Opo. iba kailangan nila yan. Utang is utang. Utang is utang, kaya Yes, hinahabol okay. nila kasi yung pinautang nila sa inyo, hindi naman yan na money doesn't grow on trees. So, pinaghirapan nila yan. Di ba nagtiwala kami sa'yo? Oo, di ba ate, ganito sandali lang May agreement Sige, kami mag-explain ka. na pumirma ako, na kumuha ko ng bigas, nakapangalan sa asawa mo. Wala akong utang sa'yo, hindi nakapangalan doon yung pangalan mo. Pero anong ginawa mo? Kahit na, Ikaw yung pera namin nag-post. yun. Pera namin pareho. Kaya nga wait lang pero ikaw yung nag-post sa amin. Kinaladkad mo kami sa social media, lahat. Sinabi mong scammer kami, ganyan-ganyan, ang dami. Pero nakikiusap ako sa asawa mo, nandito yung combo. Sabi ko, kuya, pahintay lang kasi may hinihintay kaming pera. Hindi naman kami nawawala dito sa San Jose. Kasi kung balak namin takbuhan yan, sana wala na kami dito ngayon sa San Jose. Umalis na kami, lumipat na kami ng ibang lugar. Ma'am, medyo hindi Diba? ganun yung logic, Ma'am Jenilyn. Ang alam mo, kahit nga dyan kayo sa inyong lugar, it doesn't mean nga kung tumakbo kayo, wala kayong balak magbayad. Dami, ma'am, na andyan pa rin sa kanilang bahay, pero di pa rin nagbabayad ng mga utang nila. Ako nag-legal counsel na rin po ako. Nag-ano po ako about sa pinost niya sa amin. Ano na rin po to sa Ganito po, abogado Ma'am namin. Jenilyn. Siguro kung isa lang yung mga nabiktima mo, may possibility pa nga, posible may problema na sa transaction. Pero ito, ma'am, si Sir Larry, si Ma'am Ricaco, and then 2, 4, 5 more others, ma'am. May reklamo sa iyo, ma'am. Lahat sila, ma'am, hindi mo binayaran. Kung ikasuhan kanila, ma'am, ganun pa rin, mababayaran mo pa rin sila. Di ba? Opo, gano'n naman po talaga, Ah, yes, magbabayad Ma'am naman Ricaco, po ano talaga po ba yan, pa rin ma'am? ako. At saka kung hindi ka manloloko, ano yung kaso mo 3 years ago? Carnapper ka. Oh, naputol bigla si Jenilyn. Naputol. Naputol. Pero, well, di ba, Attorney. Attorney, utang Yes is po. utang. Yes. Ayun po, kumuha po sila ng bigas sa akin, yung si Jonathan po. So, kinuha po nila yung bigas. Doon, sabi po ni Jonathan is, tita niya itong si Jenny Lynn, nakukuha ng bigas. So, pumunta po sila sa bahay namin. Siyempre, ako rin po ay nagtiwala kasi nagbigay naman sila ng down payment. So, yun, naging okay naman yung transaction namin. So, pumayag po talaga ako na bigyan sila ng bigas. Yun nga po sinabi na tita niya si Jenny Lynn. Tapos pumunta po sila sa bahay namin. Doon po sila kumuha ng bigas sa amin. Nakita po siya ng nanay ko, yung si Jenny Lynn, na mismo pala ang kumuha ng bigas. Tapos po nito, may Facebook po si Jenny Lynn na hindi pangalan niya, pero nalaman ko lang nitong months na to na si Jenny Lynn po pala, yun yung nagbe-message sa akin na kukuha ng bigas na 40 sacks ng bigas. Patuloy niya po ako kinukulit nung time na yon, pero nung time na yon, so parang nagdududa na ako sa kanila na bakit kukuha pa ng bigas, wala pa naman siya binibigay na bayad sa akin. Sabi ko sa kanila, magbayad muna kayo ng bigas na nakuha niyo sa akin bago ako magbigay sa inyo. Kinukulit ako nitong Jenny Lynn na to, isasanla niya sa akin, iiwan niya sa akin yung ATM na para bigyan ko daw siya ng panibagong bigas na i-deliver niya daw para daw po sa hospital. So which is talagang hindi na po talaga ako nagbigay ng bigas na doon kasi nalaman ko na talaga na yung Jenny Lynn pala na kausap ko
po dun sa Facebook at Jenilyn na kumuha ng bigas mismo sa bahay namin is hindi, iisa lang pala sila. Magkano po, ma'am, yung mga na-scam sa inyo, ma'am? 27,000 mahigit. Which is yung pera na yun, pang tuition ng anak ko. Pwede man talaga natin to mailakad naman sa korte is action for small claims and collection of money lang to eh. Kasi anything less than 2 million, mga small claims na. Kailangan dyan is yung i-ready ng evidence nyo. Mabilisan lang to pag small claims eh. Within 5 days ma-resolve na agad ng korte yan. Kahit na walang lawyer, i-present ng evidence, yung mga affidavit nyo, pwede na yon. Also, since madami-dami kayong na-victim niya, baka pwede ito mapasok talaga sa estafa, no? Under Article 315 ng Revised Penal Code. Kasi yung style niya is through deceit. Pinapaniwala niya kayo na she has a capacity to pay or she's a legitimate businesswoman. Nga, no? Pero kung isa lang siguro yung transaction niya nakabayad, masabi pa natin nga walang pangbayad sa loan. Pero kung madami na nga ganito ang strict, it can be construed talaga nga parang ito talagang strategy, machination ginagamit niya to defraud people. Okay, Sir Gary, so kamusta sir? Ano po ba yung background nito sir ni Jenilyn Godoy? Baling sa amin po, ito po yung sa amin na Jonathan Serna. Magkasama po yan, alam ko eh. Okay. Bali dito po sa ano po, meron po siya ditong 12 case na puro ganito po sa bigas din po. Tapos meron po siya ditong nalabasan na po ng CFA, 2. At meron pa po nakapending kami na nandito, 8. Hindi pa po nababalikan. Mukhang style niya na talaga to eh, na hindi magbayad. Opo. Kasi po marami na rin po nagpunta dito sa amin. Ang nangyayari nga po, hindi siya umaatin sa mga hearing niya. Sa ngayon po, ang pagkakaalam ko po, bali nagtatago na itong Jonathan Serna eh. Okay, so at least alam natin nga, ayun nga, kung mga scammer kasi talaga magtago talaga sila kasi sila makabagbayad eh. Magandang hapon po sa inyo, Police Colonel Rayson Bagain. Hingi lang po sana kami ng tulong, sir, kasi ito si Jenilyn Godoy, together no, with her kapartner niya sa pangloloko dito sa mga biktima, nga, nagtatakbo na sila, nagtatago na sila, hindi na sila makita sa kanilang bahay. So with this, sir, may chance talaga, sir, nga pwede itong makasuhanin, sir, ng estafa. Yes po, sir. Although we will check yung mga documents nila, pero apparently may deceit in intent to defraud po. Yes po, sir. Ang talagang present talaga, sir, yung intent to defraud. Kasi kung talagang normal lang yan na payment terms, dapat within 30 days binayaran. Yes po, Police sir. Lieutenant Colonel, patulong na lang po kami, sir. Nga may Yes file na po, po sir. yung kaso sa fiscal and kung kailangan, sir, pakuha ng warrant of arrest, sir, sa 2 para hindi na, sir, makapang-scam pa ng iba. Magsadya lang po sila sa aming opisina so we could build the case. Then we will refer po the case sa aming prosecutor's office. And maybe a couple of days lang or maybe months, pwede pong ma-issuean ng warrant of arrest. Sasamahan po namin kayo sa office po nila Police Lieutenant Colonel Bagain, yung Chief of Police, para makuha na kayo ng salaysay. And gayon din, kung sakali, kung humarap naman sa atin si Jenilyn Godoy and bigay siya ng word, no, attorney, kung kailan niya talaga maibibigay yung balanse niya sa inyo, di mas maganda. Pero kung wala talaga, hain na po tayo ng kaso.